Nagsisimula ang pelikula sa isang lihim na unit ng CIA na nakatagpo ng isang malagim na kapalaran sa Moscow sa mga kamay ng mga awtoridad ng Russia, na pinamumunuan ng KGB bigshot na si Vasiliev. Ang kanilang mga pinutol na ulo ay ipinadala sa US Embassy bilang isang nakakatakot na babala sa lahat ng ahente ng CIA. Pagkalipas ng 5 taon, nakilala namin si Sammy, na naghahanap ng mga bagong mukha para sa isang modeling agency sa Paris. Ang kanyang paghahanap ay humantong sa kanya sa isang merkado sa Moscow kung saan nakatagpo niya si Anna, isang batang babae na nagbebenta ng tradisyonal na mga manika. Iminungkahi ni Sammy kay Anna na ipagpatuloy ang kanyang karera bilang isang modelo, at ipinangako na sasagutin ng ahensya ang lahat ng kanyang gastusin sa pamumuhay. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sumang-ayon si Anna. Hindi nagtagal, nakarating siya sa Paris kung saan nakilala niya si Dorothy, isang coordinator, at si John, ang punong ehekutibo ng ahensya. Ipinakilala siya ni Dorothy sa communal living space para sa mga modelo. Sa kanyang unang photoshoot, nahirapan si Anna dahil sa kakulangan ng pagsasanay, ngunit mabilis siyang umangkop at humahanga ang lahat dahil sa kanyang mga reaksyon. Nang gabing iyon, bumalik siya sa kanyang silid at natuklasan na ginagamit ng ibang mga modelo ang kanyang kama para sa mga personal na aktibidad. Pakiramdam niya ay hindi siya iginagalang, hinarap niya ang mga ito at nagpa siya na matulog sa silid ng isa pang modelo, si Maud. Sa isang hapunan na inorganisa ng ahensya, nakilala ni Anna si Oleg, isang kakilala sa negosyo na agad na naakit sa kanya at nag-imbite sa kanya para sa hapunan. Pagkalipas ng 2 buwan, sina Anna at Oleg ay nagbahagi ng isang matalik na pagtatagpo sa isang marangyang hotel. Gayunpaman, nang sinubukan ni Oleg na makipagbakbakan, nag-alinlangan si Anna at nagtanong tungkol sa kanyang trabaho. Ibinunyag niya na siya ay kasangkot sa pangangalakal ng mga armas. Gamit ang impormasyong ito, maingat na inalis ni Anna ang isang nakatagong mikropono sa kanyang damit at naglabas ng baril, inalis siya. Ang kwento pagkatapos ay bumalik sa 3 taon, na inihayag ang magulong nakaraan ni Anna. Nakatira siya kasama ang kanyang mapang-abusong kasintahan, si Peter, at dumaranas siya ng mga taon ng pisikal na pang-aabuso sa kanyang mga kamay. Pinilit siya ni Peter na magnakaw ng pera mula sa mga credit card ng mga kinidnap na dayuhan, at mahaharap siya sa malupit na pambubugbog kapag tumanggi siya. Ang walang humpay na pagmaltrato ang nagtutulak sa kanya na humanap ng paraan para makaalis sa kanyang miserableng buhay. Desperado para sa kalayaan, nag-apply si Anna ng maraming beses upang sumali sa Russian Navy, ngunit ang kanyang mga aplikasyon ay hindi tinanggap. Isang gabi, si Peter at ang kanyang mga tauhan ay kumidnap ng isang Amerikano at marahas na binugbog siya, hinihingi ang password ng kanyang ATM card. Si Anna, na walang kapangyarihang makialam, ay nananatili sa truck habang nakikita sila ng mga pulis na humantong sa isang marahas na putok ng baril at isang mabilis na habulan sa mga lansangan ng Moscow. Natapos ang paghabol nang bumagsak ang kanilang sasakyan, ngunit sina Peter at Anna ay nakaligtas na may mga kaunting pinsala at tumakas na naglalakad. Pag-uwi, nakita ni Anna ang espiya ng KGB na si Alex na naghihintay sa loob. Inalis niya si Peter gamit ang isang silencer na baril, at ang mahinahong reaksyon ni Anna sa pagkamatay ni Peter ay nagpahanga kay Alex. Dahil alam niya ang kanyang mga paghihirap, nag-aalok siya sa kanya ng bagong simula sa KGB. Iminungkahi niya ang 1 taon ng matinding pagsasanay na sinusundan ng 4 na taon ng field operations na may posibilidad na tuluyang mapalaya siya. Sa una ay nag-aalinlangan at nag-aalala tungkol sa isang potensyal na pag-setup, hinihikayat si Anna na muling isaalang-alang pagkatapos ng mga komento ni Alex tungkol sa pagsasarili, lalo na kung siya ay may posibilidad na magkaroon ng sugat sa sarili. Sa huli ay tinanggap niya ang alok. Matapos makumplito ang kanyang pagsasanay, nakilala ni Anna si Olga, ang kanyang senior KGB handler. Sa una, si Anna ay nakikita bilang potensyal na mahina dahil sa kanyang hitsura, at si Olga ay nag-aalangan na isali siya. Gayunpaman, mabilis na pinatunayan ni Anna ang kanyang katalinuhan at mga kasanayan sa chess, na pinahanga si Olga. Bilang resulta, itinalaga ni Olga kay Anna ang kanyang unang pangunahing misyon, ang pumatay sa isang Russian drug boss sa isang kafe sa loob ng 5 minuto. Pumasok si Anna sa kafe, walang kamalay-malay na binabantayan ito ng mga armadong lalaki. Nang itutok niya ang kanyang baril sa drug lord, natuklasan niyang wala itong laman. Ito ay humantong sa isang pag-atake ng mga gwardya. Sa kabila ng kanyang sorpresya, ipinakita ni Anna ang mga kahanga-hangang kasanayan sa pakikipaglaban sa kamay at isa-isang natalo ang mga gwardya.
Gayunpaman, nang mapabagsak niya ang mga ito, inaatake siya ng drug lord mula sa likuran, tinangka siyang sakalin. Mabilis na nag-react si Ana, kumuha ng tinidor at paulit-ulit siyang sinaksak hanggang sa mamatay siya sa kanyang mga sugat. Sa kabila ng kanyang tagumpay, lumampas si Ana sa limitasyon ng oras ng 1 minuto, na humantong kay Olga na tanungin ang kinalabasan ng misyon. Sa galit, hinarap ni Ana si Olga, inakusahan siyang nag-set up ng isang mapanganib na bitag. Si Olga, na nagbabala kay Ana tungkol sa hindi mahuhulaan na kalikasan ng panganib, dinala siya sa kanyang bagong tahanan at nag-iwan ng dokumentasyon na nagdedetalye sa kanyang mga paparating na takdang aralin. Kinabukasan, abala si Ana sa pagsusuri ng mga file nang makatanggap siya ng tawag mula kay Alex na tila may romantikong damdamin para sa kanya. Inaanyayahan siya nito sa hapunan, ngunit dahil sa kanyang abalang schedule, nagkasundo sila na sa susunod na lang. Sa araw ng kanyang misyon, naiintindihan ni Ana na dapat niyang alisin si Oleg. Nag-trigger ito ng pagkakasunod-sunod na katulad ng nakaraang eksena kung saan matagumpay niyang nakumpleto ang kanyang layunin. Ipinahayag na ang buong panahon ni Ana bilang isang modelo sa Paris ay bahagi ng isang plano ng KGB. Siya ay mahusay na nakaposisyon sa kanyang sarili upang makuha ang atensyon ni Sami bago lumipat sa Paris upang ituloy ang kanyang karera sa pagmamodelo. Para mapanatili ang kanyang cover, gumawa si Olga ng isang pag-iibigan ni Ana at Mod. Matapos ang pagpatay kay Oleg, kumuha si Ana ng isang doppelganger para burahin ang footage ng seguridad ng hotel. Si Ana ay tinanong ng ahente ng CIA na si Lenny Miller tungkol sa pagkamatay ni Oleg. Sinabi ni Ana na siya ay nasa hotel, isang pahayag na kinumpirma ng mga street camera, ngunit tinanggihan ang presensya ni Oleg. Nang walang makabuluhang patunay, walang pagpipilian si Miller kundi palayain siya. Kasunod ng tagumpay ng kanyang misyon, bumalik si Ana sa Moscow at muling nakasama si Alex sa kanyang apartment. Ang kanilang muling pagkakaugnay ay mabilis na nagiging isang madamdaming pag-iibigan. Kinabukasan, hinarap ni Ana, Alex, at Olga si Vasiliev na nakakadismaya na sinira ang kanyang pangako na palayain si Ana pagkatapos ng 5 taon. Sa halip, pinagbantaan siya nito gamit ang isang pistol. Sa buong maigting na pakikipag-ugnayan, nananatiling tahimik sina Olga at Alex. Nasisiraan ng loob, bumalik si Ana sa Paris at ipinagpatuloy ang kanyang karera sa pagmamodelo. Sa pagkabigo sa kanyang kawalan ng kalayaan, ipinahayag niya ang kanyang kawalang kasiyahan kay Alex sa telepono. Hinihikayat siya ni Alex na huwag mawalan ng pag-asa at magpahiwatig ng posibleng solusyon. Nang tanungin ni Ana kung tutulungan niya itong makatakas, ipinangako niyang gagawin niya ang kanyang makakaya. Di nagtagal, nakipag-ugnayan si Olga kay Ana para sa isang bagong misyon. Ang target ay si Wernberg, isang mangangalakal na Aleman na kasangkot sa makulimlim na operasyon sa Middle Eastern. May escort siyang naghihintay sa kwarto niya sa hotel. Tiniyak ni Olga kay Ana na walang mga kamera ang silid, kaya dapat siyang kumilos ng tahimik. Nakatago bilang isang escort, pumasok si Ana sa silid ni Wernberg sa ilalim ng pagkukunwari ng isang paglalakbay sa laboratorio. Pagkatapos ay mabilis niyang inalis siya gamit ang isang silencer na baril. Kinuha ni Ana ang briefcase ni Wernberg at pinuntahan niya si Olga sa isa pang silid ng hotel. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Olga dahil medyo natagalan si Ana kaysa sa karaniwan niyang kilos dahil umabot siya ng 12 minuto, at nabigo rin siyang dalhin ang kinakailangang hintuturo ng target. Bumalik si Ana sa silid, pinutol ang daliri, at dinala ito kay Olga. Sa sobrang bigat ng kanyang mga aksyon, umiyak si Ana, iniisip kung gaano karami na buhay ang dapat niyang isakripisyo. Nang maramdaman ang kalungkutan ni Ana, iminungkahi ni Olga na magbakasyon siya sa maikling panahon kasama si Mod. Sa panahon ng kanyang bakasyon, nagkaroon ng lakas si Ana at bumalik na masigla, handang harapin ang kanyang trabaho ng may panibagong sigla. Nagpapakita siya ng pambihirang kahusayan, na nakuha ang paggalang ni Olga. Ang kanyang karera sa pagmomodelo ay umunlad din sa Paris. Pagkalipas ng ilang buwan, humanga si Vasiliev sa pag-unlad ni Ana at inanyayahan siya sa Moscow para sa isang pulong. Pagdating niya, dumiretso si Ana sa opisina ng KGB para makipagkita kay Alex. Dahil sa emosyon, pumayag silang magkita sa isang tahimik na storage room at magbahagi ng isang matalik na sandali. Nang maglaon, nakipagkita si Ana sa pinuno ng KGB na si Vasiliev at nakipag-usap sa kanya habang naglalaro ng chess.
Napansin ni Alex ang matalino na paggalaw ng kamay ni Anna, at sa isang dramatikong pagliko, natalo niya si Vasiliv sa chess. Pagkatapos ay bumunot siya ng kanyang baril at nakamamatay na binaril si Vasiliv sa noo. Ang kwento pagkatapos ay tumalon pabalik sa 6 na buwan sa misyon na kinasasangkutan ng dealer ng Aleman, si Wernberg. Nang lumabas si Anna mula sa banyo, nagulat siya nang makita ang ahente ng CIA na si Lenny at ang kanyang squad na naghahanda upang hulihin siya. Nag-aalok si Lenny kay Anna ng pagkakataong magtrabaho bilang double agent para sa CIA kapalit ng 1 taon ng serbisyo. Ipinangako niya sa kanya ang kalayaan at isang bagong buhay sa Hawaii. Sa kaunting mga pagpipilian, mabigat na tinanggap ni Anna ang alok. Nang tanungin ni Anna si Lenny kung paano niya siya na-trace, ipinagtapat ni Lenny na na-trace niya siya dahil sa kanyang bag, at ito ang isang bagay na nagpapaliwanag kung bakit siya tumagal ng 12 minuto upang bumalik kay Olga ng araw na iyon. Sa paglipas ng panahon, sinuri ni Lenny si Anna, na may maikling pribadong talakayan sa kanya. Tinanggap niya ang kanyang imbitasyon sa hapunan dahil sa hinala ni Olga, at lihim silang nagkita sa kanyang silid sa gabing iyon. Nagiging mas madalas ang kanilang mga pagpupulong kahit na bumalik si Anna sa Paris. Isang araw, inatasan ni Lenny si Anna ng isang gawain na alisin ang pinuno ng KGB na si Vasiliv na binansagan siyang banta sa relasyon ng CIA ng Moscow. Bilang dating pinuno ng CIA sa Moscow, inihayag ni Lenny ang pagkakasangkot ni Vasiliv sa pagkamatay ng 9 na Amerikanong undercover na ahente sa isang araw, tulad ng nakikita sa simula ng pelikula. Upang hikayatin si Anna, ipinangako ni Lenny ang kanyang maagang kalayaan kung matagumpay niyang matapos ang gawain. Sa kasalukuyan, pagkatapos na maalis si Vasiliv, mabilis na pinatulog ni Anna si Alex at inilipat ang mga kritikal na data mula sa computer ni Vasiliv sa isang USB drive bago umalis. Sa kabila ng kanyang mahinang kalagayan, nagawa ni Alex na i-activate ang emergency alert sa ilalim ng desk ni Vasiliv na nag-aalerto sa mga security personnel. Nilabanan ni Anna ang ilang mga gwardya ng may kasanayan, ngunit hindi siya nakarating sa tamang oras upang makipagkita kay Lenny sa labas ng gusali. Hinala ni Lenny na tatawag si Anna kay Maud at hinihiling na ipaalam sa kanya kung tatawag si Anna. Sa New York, pinuri si Lenny ng kanyang superior dahil sa pag-alis niya sa pinuno ng KGB na si Vasiliv. Nang maglaon, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Anna na humihiling ng isang pulong sa isang coffee shop sa parke. Pagdating niya, natuklasan niya si Alex, at napagtanto na ito ay isang bitag. Parehong nagpapahiwatig na ang kanilang mga koponan ay lihim na sumusuporta sa kanila. Lumitaw si Anna at hinalikan ang parehong lalaki, inamin na sinadya niyang itinakda ang pagtatagpo na ito. Ibinabalik niya ang lihim na impormasyon sa bawat lalaki, na nag-iingat ng isang kopya bilang isang hadlang laban sa potensyal na pagtataksil. Nang walang ibang mga pagpipilian, pinahintulutan nina Lenny at Alex si Anna na umalis, sa gayon ay binibigyan siya ng kalayaan. Samantala, tahimik na sinusubaybayan ni Olga ang buong pulong mula sa malayo. Pagkaalis ni Anna, lumilitaw si Olga upang harapin at binaril siya, marahil bilang parusa sa kanyang pagtataksil. Bumalik kina Lenny at Alex, isang paghaharap ang naganap bago sila parehong bumaba sa pwesto. 3 buwan bago ang pangyayaring ito, ipinakita sa eksena na nagkita sina Olga at Anna para talakayin ang mga update. Inamin ni Olga na alam niya ang pag-recruit ng CIA kay Anna batay sa mga marka ng posas sa kanyang mga kamay mula sa operasyon na isinagawa nila kay Wernberg. Inutusan ni Olga si Anna na gawin ang mga utos ng CIA, kabilang ang pagpatay kay Vasiliv dahil umaasa siyang siya ang hahalili sa kanya. Lumalabas na ang pagbaril ni Olga kay Anna sa parke ay hindi para patayin siya. Si Anna ay nakasuot ng bulletproof vest, at ginamit nila ang isang pekeng Anna upang ipakita na parang siya ay pinatay. Ang totoong Anna ay tumakas sa imburnal, nagpalit ng damit, tinanggal ang kanyang pekeng buhok, at nawala sa karamihan, sa wakas ay nakamit ang kanyang kalayaan. Kasunod ng mga kaganapang ito, si Olga na ang pumalit sa pwesto ni Vasiliv. Nang buksan niya ang kanyang computer, nakita niya ang isang file na iniwan ni Anna, kasama ang footage. Nagpasalamat si Anna kay Olga ngunit inamin din niya na naitala niya ang kanilang huling pag-uusap kung saan inamin ni Olga na sinusuportahan niya ang plano ng CIA na alisin si Vasiliv. Napangiti si Olga habang tinutupad niya ang huling kahilingan ni Anna sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang pagkakakilanlan mula sa database ng KGB. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.